Happy morning mga kapaglaom. Have you been ill-treated? How can we rise above the ill treatments we unjustly receive from this world? Join us today in uncovering biblical-based ways to overcome painful dealings here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Usa ka malipayong kabuntagon sa adlong igpapahulay kaninyong tanan mga kapaglaoman. It is a joy to be with you again in this prayer program, right kapaglaom Kevin? Yes, tinod na kapaglaom Giselle. Nalipay kayo kami mga kapaglaom nga kita na sa mag-uban-uban sa pag-inampuay, uban sa pagtuon sa mga bililhon kayo nga mga pamaagi sa maayo nga pagkinabuhi. And speaking of ways sa maayo nga pagkinabuhi mga kapaglaom Giselle, yes, Pastor. kapaglaom Kevin, yes, Pastor. mga kapaglaom gawa sa pag-inampuay ato usab tun-an kun unsaon nga mahimo kita nga mga overcomers sa mga pagsulay nga atong ginatubang. Ilabi na sa mga kabatan-unan karon. As this month is the emphasis of the Youth Month. So apan sa dili pa mga kapaglaom, dayogi usa kami sa alang sa pag-ampo sa diha nga ato nga pangayoon ang Ginoo sa iyang giya sa dili pa tamo padayon. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, niining kabuntagon, salamat nga anian usab kami karon ining takna sa paginampuay o pagpamalandong aron sa pag dinasigay aron sa pagtugot nga among kinabuhi maka sinati na usab sa imong kamaayo ilabi na sa among mga kaigsuonan, mga kapaglaom nga adunay mga suliran sa kinabuhi sa nagkadaiya nga mga butang. Nini nga buntaga Ginoo kami magampo nga ikaw magapanalangin kanamo. Dinhi sa Hope Channel, sa mga volunteers, sa mga equipments. Ingon man sa among mga kaigsuonan nga na silang panimalay karon. Nahimutang ikaw magabendisyon kanamo nga among pag-ampo, among ihangyo nga tugutan nimo makasinati sa tubag ang imong mga kanakan og kanimo niya ang himaya lamang namo ipahinungod. Nining buntaga uban ni kami Ginoo og nga palihog pasaylo usab kami sa among mga sala. Gamita kami dunay gahom. Panalangin ang imong katawhan sa ngalan ni Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Happy Sabbath and happy morning sa itong mga kapaglaom nga nakigduyog karon sa itong programa. Ilabi na sa itong mga paglaom. Naglanta karon sa ilang mga TV, sa GSAT Channel 37. Also, sa atong mga kapaglaom nga naa karon sa itong Facebook Live. Thank you so much sa inyo ang pag-share sa ato ang live streaming ngadto sa inyong mga pamilya o mga higala aron nga sila usab mapanlanginan. Atong gi-encourage ang atong mga kapaglaom. Kung naa ka mo karon sa inyong TV nya gusto niyo i-share ang ato ang Facebook Live sa inyong mga friends and families, just search Let's Pray Pilipinas o makita ninyo ang atong live streaming. And also, atong giabi-abi ang atong mga kapaglaom nga naminaw karon sa mga radio station kung diin madungog ang ato ang programa. Usab, ato ang padayon sa pagpadasig ang atong mga kapaglaom nga magpadayon usab sila sa pag-share o pag-invite sa uban pang mga membro sa pamilya o mga higala nga mo-join sa atong programa. Yes, mga kapaglaom, daghang salamat kapaglaom Kevin. Ato sa mga gi-remind nga pananglitan ang inyong mga pag-ampo ug mga panghinaot nga ipadala confidential, palihog butangi lang mga kapaglaom og confidential. Sa dili pa di ay buot na ko i-greet ang usa sa atong elders nga nag-celebrate sa elders sa Chinese Filipino Church, si Elder Rolando III de Guzman nga nag-celebrate kayang birthday karon. Og happy birthday og ingon man ang asawa sa ato ang Asaba School Director diri sa Union, si Ma'am Lena Drobrico nga nag-celebrate sa ilahang birthday karon. Happy birthday kaninyong tanan mga kapaglaom. And mga kapaglaom, it is the joy of God to also hear our praises for the answers nga iyang gihatag sa atong mga pag-ampo. And it is our joy to impart to you the praise reports we receive. Now, here comes Kapaglaom Lily to give us those reports. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I asked
He answers. Happy Sabbath mga kapaglaom, and today we have another batch of praise report and sa pagsugod gikan ni Jaya Luiso. Ni atong July 31, 2023, nagpaampo sila para nilang Samantha Nicole sa Tyrapan for Psychologist Licensure Exam and Christine Joan Laroa for the Psychometrician Licensure Exam. Nga unta, tagaan sila og peace of mind to fully surrender and put their confidence to God, as well as for the Holy Spirit's guidance all throughout the 2-day examination. And then, pagka August 9, 2023, nagpasalamat sila sa good news nga ilang nadawat tungod si Samantha Nicole sa Tyrapan og si Christine Joan Laroa passed the Psychologist and Psychometrician's Licensure Exam. Next is from Lovely Sakwahe of Davao del Sur. Atong July 29, 2023, nagpa-appeal sila sa pag-ampo para ni Justin Castardo nga diin unta maayo na siya sa iyang balitian kung asa na siya yung mga hubag sa lawas o katul-katul. And then pagka August 6, 2023, nagpasalamat siya tungod nakayo na siya og okay na og nawala na ang iyang mga balatian. Next is from Elsa Prahes Alolor of Divisoria, Zamboanga City. Niadtong August 6, 2023, nagpaampo siya for Yezela Diaz nga maulayan na siya sa iyang sakit nga wadan siya og gana og kaon og sige siyag suka. And then pagka August 7, 2023, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang pag-ampo tungod na ayon na siya og nagpasalamat pod sila sa Ginoo nga gitubag niini. Next is from Maricel Alborte of Zamboanga del Sur. Iyang prayer concern is about healing, and pagka August 9, 2023, nagpasalamat siya sa inyong mga tabang ug pag-ampo para sa iyang parents ni atong July 13 nga sila nakagawas na sa hospital ug unta atong ipadayon sa pag-ampo ang ilang complete healing. Thank you mga kapaglaom sa pag-send ining mga praise reports, and also send us your prayer requests and we would love to pray for them and read also your praise reports. Thank you for sending this mga kapaglaom, and I encourage you and keep them coming mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Lily Don Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for our next answered prayer. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much, Kapaglaom Lily, for bringing us those reports na makatag talipay sa atong kasing-kasing mga kapaglaom. I believe maukad to ang mga testimonies of faith, Kapaglaom Kim and Kapaglaom Kevin, no? And pipila lang kadto sa daghang mga pag-ampo nga tubag sa Ginoo tingali ang uban ato anang nakalimtan nga gitubag na day sa Ginoo apan sa gihapon din ato kalimtan ang mapasalamaton nga kasing-kasing. Now speaking of prayers mga kapaglaom, na ay gipadala si Kapaglaom Elsa May alang sa iyahang complete healing mga kapaglaom. So atong iampo si Kapaglaom Elsa May, and of course ato pong iampo si Kapaglaom Desiree Makilan nga unta masurpass nila ang ilahang mga financial challenges as a couple, no, as a family. And also we will include in our prayers ang prayer request ni Kapaglaom Farah Duran alang sa iyahang mga pag-ampo sa iyahang father's complete healing and of course recovery. And also, we have a prayer request from Kapaglaom Elijah Rifones, mga kapaglaom. Let us pray nga unta masurpass niya iyahang mga problema, stress, mga struggles, and mga problems, mga kapaglaom. Now, atong hangyon si Kapaglaom Kevin to pray with us. Yes, mga kapaglaom, ato ang gihangyo ang atong mga kapaglaom nga nag-uban kanato sa pagdukos tong ulo alang sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Among dalaygon og mahigugmaon nga Dios. Ikaw amahan ang tagiya sa mong hinulaman nga mga kinabuhi. Ikaw o Dios ang nasayod sa kada parte sa among lawas. O ikaw o Dios ang nagsulat sa mga kinabuhi, sa mga mahitabo, sa umalabot. O ikaw ang adunay kontrol sa tanan. Amahan nga balaan, kami nagaduol diha kanimo.
nagapangay kapasayloan sa mga among mga sala. Ug hinaot nga imong dawaton ug pagatubagon ang pagampo nga ituboy diha kanimo. Among dangup diha kanimo o Dios ang among kapaglaom Elsa May Hortilano Sacapano ug si kapaglaom Farah Iraduran. Aduna sila mga balatian o Dios. Ug sila nagahangyo ug kami nagahangyo nga hinaot imo silang pag-aayuhon amahan. Ihatag nila pagbalik ang kabaskog silang panglawas ug hinaot o Dios kini nga mga kaayuhan ilang pagatan-aon nga nagigikan diha kanimo ug sila magadayeg sa imong balaang ngalan. Amo sa idangup diha kanimo amahan. Kapaglaom Desiree Enriquez Makilan kauban sa iyang partner sa kinabuhi nga ilang malagpasan ang ilang mga pagsulay nga giagan karon. Labi na amahan sila mga financial struggles. Hinaot amahan nga ikaw magagiya kanila, magahatag kaalam, magahatag kanila ug tabang sa pagdesisyon nga ma-manage nila ilang mga resources ngayon sa imong kabubuton. O Dios, amo sa mituboy diha kanimo. Kapaglaom Elijah Rivones, siya mga problema o mga stress sa kinabuhi nga giatubang karon hawt amahan ikaw magapalig-on kaniya, magahatag kalampusan sa mga pagsulay nga nagyan karon, na siya magmadaugon ug magadayeg sa balaang ngalan. O Dios nga balaan sa mga kapaglaom namo karon nga naa sa mga problema, naa sa mga pagsulay ug mga balatian, ikaw magahikap kanila, magahatag og solusyon sa mga problema. Kining tanan o Dios ang gipasalamatan kinasayod kami nga ikaw magatubag sa mga pagampo nga ayon sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Thank you so much Kapaglaom Kevin for praying with us, and we will now proceed sa ato ang second batch of a prayer request, and later on atong hangyoon si Kapaglaom Pastor Kim alang sa pagampo. Ani ay prayer request mga Kapaglaom gikan kang Kapaglaom Beth Cagadas. Let us pray alang sa iyang daughter Precious Donna May Acob Cagadas para sa iyang complete healing sa iyang heart mga Kapaglaom, and also admitted siya mga Kapaglaom sa atong appeal sa ato ang mga pagampo pod karon. Ani si Kapaglaom Elsa May alang sa iyang prayer request sa complete healing. And anaapod si Kapaglaom Lisa Saito, iyahapod nga ginapaampo ang iyang anak mga Kapaglaom si Prince Liam Soriano alang po sa complete healing and recovery. Si Kapaglaom Vinancia Miranda mga Kapaglaom aniapod siya prayer request nga unta malagpasan nila ang ilang mga pagsulay yung miabot sa ilahang kinabuhi. And we will request now Kapaglaom Pastor Kim to pray with us. Magampo kita mga kapaglaom, magluko kita sa tuwang ulo alang sa pagampo. Kanimo Ginoong Dios, Dios nga gamhanan ug Dios nga nagapamati sa mga tuaw sa imong mga kaanakan dinhi sa yuta. Kami nagapadayon sa pagsangpit diha kanimo aron sa pagtugyan niini nga mga suliran sa imong mga anak nga sa diin ang amo lamang paglaom niining tanang butanga ana lamang gayud sa imong gamhanan nga mga kamot. Ikaw nga Dios nga nag-iya sa among kinabuhi ug aduna kay kagahom sa pag-ayon niini sa panahon nga nagbalatian. Ug ikaw sab nga Dios ang nag-iya sa tanang butang ug kanimo nagagikan ang tanan maayong gasa. Ginoo nining buntaga amo usab dalon sa pagampo kining pipila sa imong mga kanakan nga niya karon Ginoo nagahandom sa imong panabang. Among dalon Ginoo nining kabuntagon si Kapaglaom Precious Donna May Acob Cagadas nga aduna sa problema sa kasing-kasing ug nabitar siya karon dito sa NMMC nga Ginoo imo siyang luwason sa katalagman o kakuyaw o nga hinaot pa pinagis pagtambal nga idapat kaniya uban sa imong tabang o gahom mangkon niya Ginoo ang hingpit nga kayuhan. Among iampo usab niining kabuntagon sa padayon si Kapaglaom Elsa May Hortilano alang sa iyang hingpit nga kayuhan Ginoo ipadangat ngadto palihog kaniya. Among dalon usab Ginoo niining kabuntagon si Kapaglaom Prince Liam Soriano na Ginoo imo usab itugot ang paspas nga pag-alin sa iyang balatian ngulman nga ikaw magadasig sa iyang mga ginikanan dias pagtuo kanimo kay ang pagtuo mahimo magdakong kaayuhan sa mga nagbalatian. Ginoo amo sang dalon karon ang pagampo ni Kapaglaom Vinancia Miranda nga
ilang giatubang karon ang mga pagsulay sa ilang kinabuhi nga ikaw og sila ang nasayod ug nga Ginoo ihatag kanila ang kinahanglanon nga kusog. Ikaw nagsaad nga sa matag pagsulay imong gitugot wala nimo gitugot nga adunay dili madaog apan sa matag pagsulay adunay lutsanan Ginoo o nga Ginoo igiya kanila ang imong kaalam nga niini mahimo niya ning kabahin sa paglig-on sa ilang pagtuo ug dili mo ang pagkapukan. Among iyang po Ginoo si Kapaglaom Grace Siga nga pag-ulusab na operahan nga mas paspas ang iyahang pag-ayo uban sa imong tabang ug amo sa dalon Ginoo si Brother Ariel Nebria nga tuwa sa Palawan nga nagbalatian ug nagkinahanglan kayod sa dako nga pinansyal nga tabang alang sa ipadayon og tambal kaniya Ginoo gamita ang imong mga katawhan magatandog ikaw sa kasing-kasing sa imong kanakan nga doon na pa'y daggahan nga mutabang kanila o kaniya tabangin sa Ginoo nga makalingkawas ning krisis sa panglawas ug mamaayos siya. Kanimo Ginoo nga among dakong magtatambal ug ikaw ang tagiya sa tanan among itugyan kining mga butanga ug amo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Praise the Lord. Ug karon mga kapaglaom, sa ato pang nahisgutan kaganina, ang ato ang Dios mao gayud ang ato ang mananambal ug manlalaban ug kini ato ang paggahisgutan karon nga kabuntagon mga kapaglaom magahisgot kita sa usa ka topiko nga naguluhan, strength for the youth against bullying. Kaning bullying kapaglaom Pastor ng kapaglaom Giselle usa gid ni karon sa kumbaga nahimo ng common nga pagsulay nga maagian sa itong mga kabatanunan. Yes. Diha sa ilaang group of friends or diha baka silang eskwelahan. Unya, maskin ang mga hamtong na, mga kanang naana sa tong pangidaron, dili exempted aning bullying bisan sa trabahoan, di ba? Kapag laon, Pastor Kim? Yes, tinuod ka na kapag laom Kevin nga bisan kining mga batanon giila nga mga kusganon og abtik apan masubo kita nga tungod niini nga pagiha daghan sa gihapon nga mga nawad-as paglaom tungod niini pagbuhat sa pagbuli ngadto kanila. Og niini nga kabuntagon atong katunon ang pipila ka mga katawhan sa Ginoo nga sa diin nakasinati og mga pagtamay o pagbuli sa ilang kinabuhi og nga sa unsang paagiha sila nakalingkawas sa posibleng pagka dismaya sa kinabuhi no tungod niining gitawag nga bullying no. So mga kapaglaom atong katunon niining buntaga kung giunsa niini nga mga katawhan sa Ginoo nga nahimo silang madinaogon sa ilang kasinatian sa mga nagkalanlain o sa mga circumstances sa ilang kinabuhi matungod niining bullying. Kapaglaom Giselle? Even sa Bible day, Pastor, no, ang ato ang mga noon nga mga Bible characters, they have also real situation nga sama sa atong na-experiencehan karon, no, bullying mga kapaglaom. So we would like to start mga kapaglaom si Joseph, no? Kung if you know the story of Joseph, wala lang siya na bully sa iyaha nga pagka-dreamer. Nabully pud siya sa iyaha nga mga brothers, no? Na-thrown siya into the pit, luoy kay siya mga kapaglaom, and also merciless baligya pa gid siya, no? Sa mga slave of his own brothers. So even si Joseph mga kapaglaom nakasulay pud siya niining mga ining gitawag nga bullying nga even sa iharang sulod sa panimalay ni tubay kaniya. Yes, mga kapaglaom, kanig yung bullying nahimo na ni siya nga usa sa frustrating and painful experience kadaghanan sa mga kabataan. Basin kamo makapaglaom na mo yung mga anak diha or members yung pamilya or kaila baka nga na niagi niini nga mga bullying kini ang tupiko haum gayud kay kini nga atong pagatun-an karon kabuntagon, and even to continue sa giingon ni kapaglaom Giselle, even Hana nga naminyo manggod ni siya nga ang iyang nabana duha sila nga asawa unya siya wala pa siya nakaanak nakaagi gyapon siya bullying inside the family nga ginatamay siya tungod kay wala pa siya nakahatag og bunga sa ilang panagigugma siya nga bana. Kapag lang Pastor usab pud ay sa nabully mo si David. Yes. Nga before nahimo siya nga murag
para siya maigsuon hambog kay siya kay tungod kay sige siyang pangutana sa kinsa tong nagasinggit nga giant nga si Goliath. Apan ang iya lang dayon tang tumong mga kapaglaom nga iya ang ipaglaban no ang ngalan sa iyang buhi nga Dios nga di siya gusto nga tamay-tamayon kini sa ilaang mga kalaban kanay adto. And I believe daghan pang mga example sa Bible ug usa na niini katapusan ato ang i-consider mo si Jephthah. Kani si Jephthah nahimo ning leader sa Israel, anak ni siya ni Gilead didto pud sa lugar sa Gilead. Apan sa before pa siya nahimo nga leader, gitamay pud ni siya tungod kay anak ni siya sa gitawag og kaning ni ang prostitute. So before siya na recognize as leader, giagi pa gini siya papahawa sa ilang panimalay kapaglaom pastor no sa iya nga half brothers tungod mao lagi kay dili siya or gitawag siya illegitimate child sa iya ang amahan. So mga kapaglaom, di gid niya ni malikayan no nga biski sa Biblia sa kaniadto pang panahon naa ni siya ug nisamot pa gid ni siya sa atong panahon karon kapaglaom pastor. No, ang mga pagtamay mga kapaglaom moabot ni sila tungod sa kung unsay nakita nila sa atong kinabuhi kung unsa kita. Gawas niya na mutamay sab sila mo do na poy mobuli tungod kay dili nga kung unsa kita apan kung unsa sab sila. No? So mo ni mga posible nga mga butang sa diin magagumikan ang mga pagtamay o pagbuli mga igsuon. Imagine kini nga mga tao nagkalain ang ilaha nga kasinatian sa gitawag nga bullying. No, nadunay kanila walay anak. No, nay uban nga ay kanus amang ka mga anak na bitaw tay kay ila nga. Sige lang gising pangutan-on ang anak na ba mo kadugay bisag dugay nagkabalo nga dili kina sila mga anak no nya. Usay ma-feel na lang niya nga mura og dili nindot ang maong mga pangutana. So Maglikay na siya, maglikay na lang siya, no? So karon nining buntaga mga kapaglaom tinuod yun kayo nga kining mga bullying rampat ni sa ato ang panahon. Apan ato nga hibaloon mga higala nga dili kini mga butang nga dili nato madaog sa ato ang kinabuhi. O karon adunay mga pipila ka mga suhito og paagi nga kining mga tawo nga atong gisgutan karon sa Biblia nila ni David, nila ni Hannah, nila ni Joseph ug ni Jephthah nga luyo sa mga dili nindot nga kahimtangan silang kinabuhi, luyo sa mga pagbuli, pagtamay sa mga tawo nga nakaila kanila kay kasagaran mubuli nato kato man gitong nakaila nato no. Oo. Ako makadomdom ko sa una sa gamay pa ko nga nang sa eskwela ko sa church school kapag laong Kevin o kapag laong Giselle. Mauli ko wa panahon ang klase. Panahon pa sa recess unya layo mo tong amo baktason lang gyud ako na. Unya nakadomdom ko sa una nga niuli ko sa balay na tingala ako mama nga naabot na ko sa balay sayo pa man kayo alas 10 pa. Unya nganong niuli man ka? Kini uli ko kay ginasundog ko sa ko mga classmate og kape. Kay soon nagamay pa ko mga kapaglaom. Ito mo magyud ko kasi gimo kog ligog suba yan nato mga classmate nga. Sige ko nilag ingnon og kape ko nako kape. Ito man ang kape niya. Sa bata-bata masakitan gid ta. Nya pag uli nako dito nya uli man ka. Kay gisundog ko sa kong classmate og kape kada adlaw gyud ko na to bulihon niya. Kanira bang kanang gakso na ka sa imong mama kay daluoy ni mo samot panood kag hilak ano o yan na dili lalim ang pagkabuli mga igsoon pero karon atong gisgutan kon giunsap sa nining mga tawo nga mga nabuli kani atong panahon sa Biblia sa pag-overcome nga loyon ni ining mga butang nga talamayon nga bahin silang kinabuhi sa laktod sa gihapon nahimo silang mga tawo gila nga mangdadaog sa ilang mga apan sa kinabuhi. Yes, kapag sugdan. Yes, kapaglaom pastor. No kung nganog yung importante magig kay nga ato ning hisgutan mga kapaglaom. Nganong gihatagan gyud nato ning dakong panahon ug dakong bili dinhi sa ato ang panaghisgutan kaning bullying. Kay karon man gud mga kapaglaom daghan na kay tang madunggan nga mga bata pa kayo, 10 anyos, 9 anyos nga magkutlo silang kinabuhi tungod kay miagi sila o mga kalisod tungod sa bullying. Yeah, digital na punta karon digital na. Kevin, no? Gamay lang scroll din ha sa mga bata na mga mga Facebook page, no? Murag dali na lang kay nila ma-compare ilang mabasa din nila nga, oy gilibak dai ko niko. Yes. So malain na yun. Yes, and it is very makaingon ta nga naagyo ni sa kalibutan tungod pud ni sa sala. Nga ang kalibutan puno kayo sa mga dili maayong mga butang unya labi na sa social media
ang gina-reflect sa social media is taas kay nga standard, no? Kung like for example, mga sitwasyon sa manag-uyab sige post og nang laan, enjoy. So ang mga batanon pod nga gusto maka-experience niya nang butanga, mag-expect sila nga inana day na pirmi, no? Enjoy ra pirmi, happy. Unya og sila na maka-experience sila pagsulay, makayon sila nga ay failure ang akong relationship. Mao na nga bulihon pa gid sila mo kuan mo tapos didto sa pagkutlo sa kinabuhi. So mga kapaglaom, ayaw gid nyug si Piata nga padayon nato sa pagsubaybay ang atong programa samtang maghisgota kung unsaon pag-overcome sa bullying. Nagaingon diri mga kapaglaom, bullying is real. Tinuod ni. But so is victory over it. Tinuod pod nga naay kadaugan batok niini. Mao na ang atong pagatun-an karon, atong lantawon kung giunsa pagkamadaugon sa mga tawo sa record sa Biblia batok sa mga bullying. Unsa man nga mga estratehiya ang ilang nga common sa ilang kinabuhi nga atong makatunan ang mao nga istorya. So karon atong sugdan, how did these people come out triumphant? Unsa mga estratehiya? Kung atong lantawon, una diri kapaglaom Pastor and kapaglaom Giselle, they focus their eyes on the one who sees their true value, which is God. No? Ilang focus ang ilang pananaw ngadto sa Ginoo nga mao gyud nakaila kanila, mao'y naglalang kanila ingon pa sa Psalms, we are fearfully and wonderfully made. So Jesus, like Joseph, iya yung gi-focus nga bisan pag gibaligya na siya sa iya pag yung kaugalingong mga igsuon, iyang gi-focus nga aduna gihapoy plano ang Ginoo niya. Nga sa dinang gitintal siya didto sa iyang asawa sa iyang amo, mingon siya nga unsam dili ko makahimo og sala batok sa ako ang Ginoo. Inana ang pag-focus ni Joseph mga kapaglaom ngadto sa Ginoo. And so is Hannah, no? Mga kapaglaom, ang iyang gibuhat is niduol siya sa Ginoo dinha sa pag-ampo. Constant prayer lang gyud ang gibuhat ni Hannah mga kapaglaom, and of course, ang Ginoo nasayod man sa longing sa ihang kasing-kasing. Ang Ginoo nasayod sa longing sa atong kasing-kasing kung aduna tay fear, aduna tay insecurities, nasayod ang Ginoo na mga kapaglaom. Mao nang dili ginato undangon ang ato ang kaugalingon sa pag-ampo sa pagduol dinha sa Ginoo, because like Hannah, iapod kining na-overcome mga kapaglaom. Yes, bisan si David mga kapaglaom, usa siya ka adulterous king. Nya at the same time murderer tungod kay gusto niyang asawahon ng asawa sa iyahang sundalo nga si Uriah, og nga wala siya magtutok kung unsa ang naa sa iyahang mga nangagi, kundili nagtutok siya kung unsa nga mahimo siya diha sa kamot sa Ginoo sa palaabuton. So mga igsoon, wala naman kita mahimo mga kapaglaom kung unsa kita sa nangagi. No, wala po tayo mahimo anak nila nga nagbuli nato. Ang ato na lang nga atong tan-awon sa unahan kung mahimong unsa kita diha sa kamot sa Ginoo. That's right. Yes, mga kapaglaom, even si Jephthah, nakigsaad siya sa Ginoo kapaglaom Pastor and kapaglaom Giselle, tungod kay nasayod siya nga ang kada battle, no, kada pakig-away nga buhaton ngadto sa mga kaaway, mahimo siyang magmadaogon pinaagi sa tabang siyang Ginoo. So kita mga kapaglaom, kung miagi man gani tag inani mabuling o atong mga kabataan miagi nini, atong ipadasig sa atong kaugalingon sa atong mga kabataan nga kini nga mga pagsulay ato lang gining malampasan kung adunay tabang sa atong buhi nga Dios. Yes. Ang pag-ampo, pagduol sa Ginoo, usa ka na kadakong butang nga makapadasig nato kay umingon sila nga maot ka, no, lain kag dagway or dili ka nindot lantawon, pero kung imong basahon ang giingon sa Biblia batok nimo, ang Ginoo nag-ingon nga you are His creation. Amen. You are wonderful. You are being made by God, formed by God. No gihulman kita sa Ginoo gikan sa ulo hangtod sa tiil. Wa gid na niya gipasagdaan, mao nga sa tibuok kalibutan wala gyud nagpareha nato kay gidisenyo man kita sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma kanato. Yes. Tinuod ka na kapaglaom Kevin, sa na pa mga kaning gitawag klase nga buluhin kaning labeling. Kana bang tungod kay ang imong mga ginikanan, pakya sila sa ilahang mga kinabuhi kaniadto. Yun kang ito kana siyang bata di pa na mo lampos kay pareho na siyang mga ginikanan mga parente nga mawarap sa gihapon. I-compare ka nga maingon ana ra sab ka gihapon. So dili ka na imposible nga mahimo ikaw mang dadaog kay mao sab na kaniadto ang nahimong kinabuhi ni Jephthah. That's right. So that's one strategy mga kapaglaom. Doon na patay pipila nga pagahisgutan, but before that, let us watch this music video for us to ponder God's wonderful promises to us. Let us watch this.
better than you. Nobody sees all of my needs better than you. And nobody has the power to change me to what I was born to be. Jesus, be strong in my weakness, empower me. Empower me like a rushing river flowing into the sea. Lord, send your Holy Spirit flowing in out through me till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Nobody's eyes see through my soul better than yours. Nobody's love can make me whole, no love but yours. And nobody has the power to lift me, to reach for eternity. Jesus, break through all my defenses, empower me. Empower me like a rushing river flowing into the sea. Lord, send your Holy Spirit flowing in out through me till I'm living as your child, victorious and free. Send the power of your love, empower me. Send the power of your love, empower me, empower me. Send your love and Lord, empower me. Empower me. Thank you so much kapaglaom DJ Inapan for that wonderful prayer in song. No sa siya kapag ampo nga nagahangyo nga ang Ginoo magahatag kanato gahom. Empower me. Makapaglaom mo usab na atong pagampo nga kinahanglan. Kung kita mo agi na gani niining or mo atubang na sa mga pagsulay sa bullying. Makapaglaom atong ipadayon ang ato ang panaghisgot mahitungod sa atong topic. Una atong i-review ang una nga strategy nga ilang gi-apply mo ang pag-focus sa ilang mga mata ngadto sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, acknowledge our inability or their inability to defend themselves. Atong i-acknowledge ato ang mga kakulangon, atong mga kalayahon. Kay di man gid nato madipinsaan sa tanang panahon ang atong kaugalingon. No, namang gyud mga panahon nga magkulang ta. So, kinahanglan nga ato ang lantawon nga kita naapod tayo mga kakulangon or kaluyahon. So, kinsa man ang mupuno anang atong kaluyahon o kakulangon kapag laon, Pastor? Now, ang Ginoo nag-ingon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Wala gilain mga igsoon, mga kapaglaom nga makahatag puno sa ato ang mga suliran sa kinabuhi. Ilabi na niini nga gitawag og bullying, no? Mga igsoon atong sabton, mga kapaglaom nga ang atong pagkakita, ang atong identity, wala diya mag-agad kung unsa ang tan-aw sa mga tao sa atong palibot. Kaya from time to time, ang ilang pagtan-aw nato muusab.
Yes. ma-influensya usab sa mga istorya sa ubang tao nga mutabi ngadto kanila. Apan mga kapaglaom ang ato ra gyud nga identity naay ra gyud diha sa Ginoo. Nga kining identity nga wa siya mo sapayan kung unsa ta kabati sa atong mga nangagi. Apan iyang gitan-aw kung unsa kita mahimo diha sa iyang kamot. Ang punto mga kapaglaom ato kini nga gipahat nga tungod kay ang Ginoo lamang gyud makahatag nato og kalidad og value sa atong kinabuhi nga dili magbag-o. Gani iya pa kitang himuon nga iyahang nga mga perlas og bulawan diha sa iyahang mga mata. Importante kini kapaglaom tungod kay kung dili kita mo ila sab sa ato ang pagkakita dili manggod ang kinanglanon manggod og doktor mga kapaglaom og panabang katong ni ila nga kanang pasyente sila na ako'y nailhan kapaglaom nila natunganlan no nga dili siya mo tuo nga ang iyahang pag-inom og kanang soft drinks nga kanang naay daghan caffeine og sugar mao hinungdan sa iyahang pagka-diabetic no mo nang mopadayon ra sa inom kay naa man kuno sa ginainom nga kanang alternatibo nga tambal nga kanang gitawag og herbal. So gidinay niya. Og mo na nga dili sab siya makabaton og pagtambal kay di man siya magpatambal kay wa man siya makinahanglan kay nagtuo siya nga wa man na epekto sa iyang lawas kanang pag-inom niya ng tinang ilim noon nga tamis kayo o maka-addict. So, ingon ana mga kapaglaom nga kung wala kita mo ila sa ato ang pagkahuyang o pagkakulang og abilidad sa pagdepensa kanato nan dili usab kita mahimo nga muila sa pagdepensa sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Yes. O kana kapaglaom Giselle, sa kadugang Gusto niini. ko moad kapaglaom pastor nga usahay mo gud ang tendency kung bulihan bitaw ang usa ka tawo, sa kabata. At uning hunaon kung unsa na to pagkabalos. Unsay mga pulong pod nga mas worse sa iyang giingon sa ako para siya na poy kanang madaon ba kaysa sa ako. But sayop day kana nga mga pamaagi mga kapaglaom. Let us always focus good ang ato ang kaugalingon dinha sa Ginoo. Tinuod tong giingon ni pastor no, recognizing our own weaknesses tungod kay dili pud ta matabangan sa Ginoo kung dili pud ta moduol dinha kaniya. And last nga strategy nga atong pagabuhaton or ang gibuhat sa mga tao kaniadto, makatawhan sa Dios kaniadto mga kapaglaom is rose so much higher than the discrimination. So wala sila nagpadala sa mga bully nga ilahang naagian, but as they focus their eyes upon Jesus, gi-elevate sila sa Ginoo, no? Mas gihatagan sila og gituboy, gihimo silang magmalampuson pagyud, no? Remember nga si Joseph nahimo siyang general next to the king of Egypt, no? So tinuod na nga dili or wala dili mag-identify or dili ka ma-identify sa imuhang sa uban sa imuhang mga past nga nabuhat or kanang mga dili maayong mga sipiat-sipiat nimo sa imong kinabuhi tungod kay ang Ginoo ra gid nasayon sama ni Joseph nga nahimo siya, no? Yes. Nahimo siya nga general. And also to add to that kapaglaom Giselle, si Hannah. Yes. Iyang giila nga dili gid siya makaanak. Mo to nga mi iyak gid siya sa Ginoo sa pagampo. Kay iya mang giila nga dili gid siya ang maka-decide kung kanus siya dapat manganak o dili. Yes. So sa dinha nga iyang gi-recognize ang tabang sa Ginoo miabot ngadto kaniya ug siya nanganak ug ang iyang anak mga kapaglaom kabalo mo usa ka dako kay panalangin diha sa katawan sa mga Dios kay siya si Samuel nga nahimong maoy nag-anoint sa primerong king sa Israel. Si Samuel nga nahimong judge, nahimong prophet, nahimong priest alang sa katawhan sa Israel mga kapaglaom. So imagine no kung ato lang gid yung hunaon-naon or atong i-mindset na dan sa tong kaugalingon nga bisan pag unsay ingnon sa mga tao sa bato kanato kita gayud ang nakabalo kung unsa pud ang paglantaw sa Ginoo bato kanato o nganhi kanato. So bisan pag sila nga dili ka magmalampuson, pangit ka or unsa pa na ilang itamay kanato, apan kung nakabalo ta ug atong gila nga ang Ginoo na dakong plano kanato nga iyang gidisenyo nga atong kinabuhi tungod sa iya ang bililhon nga mga plano nasayod ta nga sa katapusan
ang kalampusan giandam na sa atong Ginoo mga kapaglaom. Yes, tinuod ka na kapag mga kapaglaon. Doon ay mga butanga, makapangutana ta nga Ginoo nganong naaman ko ani. Labi na to na mga physical disabilities. Makit-an gyud ba nga siguro nasa mga diferensya, ano? O ka diferensya o apan sa iyang kinabuhi makapangutana ka nga Ginoo nganong naaman ko ani og ingon ani akong kinabuhi. Supayan pa yung nangalagad mo kung O nangalagad ba ko sa Ginoo og tinarong. Yes. Pero wala ta kabalo mga kapaglaom nga sa kulian kadto nga mga apan nga nahimo nga ugat nga nahimo nga ang mga tao motamay diha kanimo mamahimo daytong tumbanan alang sa dako nga pagsinati sa kamaayo sa Ginoo. No? So diha dai sa tong pag-ila di ay nga ang Ginoo o di kita makahimo sa to ang kaugalingon nga pag luwas gikan niya ang mga butanga nga mga kaigwao sa kinabuhi. Mutugot sa tong kaugalingon nga kita ma-expose dito sa kamaayo sa Ginoo. Mo na nakanindot mga kaygalaan, mga kapaglaom nga kung gani mo ila ka nga dili ka makahimo sa pag luwas pagdepensa sa imong kaugalingon, but pasabot niya ni salig ka tanan sa Ginoo. Og nianang butanga makasinati ka sa kamaayo sa Ginoo. Yes, kapaglaom pastor nagay panultihon nga nag-ingon mga kapaglaom. Those who suffer the greatest trial are those who will experience the greatest miracle. No katudig mga tao nga naay dako kay mga pagsulay, mao pud na sila mga tao nga maka-experience sa dako pud kayo nga mirakulo sa Ginoo. So mga kapaglaom, kung naa man hintay dakong pagsulay karon, expect for the best. No, di na to down na tong kuling nga di gyud ka nang guol ko kay dako kay akong pagsulay, daghan ko problema. Dili ta mag una-una og negatibo, pero mag-expect ta nga tungod kay dako atong pagsulay, but pasubot dako pud kayong mirakulo ang giandam sa Ginoo kanato. Usahay mga kapaglaom, ako lang i-share ako ang experience. Kung naa gani ko'y plano nga di matuman, malipay ko. Kaya nga naman kapaglaom pastor, kapaglaom Giselle, but pasabot dako pa ang plano sa Ginoo ana, no? Kung nagunaw ka nga mopalit ka ning butanga, gamay ra kaayo nya na fail, wala nimo nakabot, but pasabot mas dako ang giandam sa Ginoo para sa mga kapaglaom. So hinaot nga mahimo ning pagpadasig sa atoa that God already prepared greatest or greater than what we plan because His ways are higher than ours mga kapaglaom. That's right. See, David, mga kapaglaom, no? Speaking of mga dagkong pagsulay, na face niya, literally gyud ang dakong pagsulay tungod mas dako man sigulayat sa iya ha. But ang iyang gihimo ang gihimo sa Dios, mga kapaglaom, He gave to David so much strength nga wala na gyud, like none nga mga Israelite soldiers mo there og pakig-away kaniya tungod kay mapili man gyud niya tanan kapaglaom pastor kapaglaom Kevin. So mo na ang gahom, ang strength nga gihatag sa Ginoo dinha kaniya luyo sa mga pananaw sa uban nga weak siya, no? Dili niya makaya. And also si Jephthah, mga kapaglaom, he became the captain of his father's house. Wow. Moto ang victory. Nindot kayo mga kapaglaom. Bullying maybe sometimes the reason or tool that it displays us. Na bang marag iwagtangon ta diha sa ato ang kung diin kita. In a negative connotation, but it is also an opportunity where God will display His goodness and power to your life. For some who bullies you, this might be a negative connotation that it displays us. Wagtangon ta. But it is God's opportunity to show, to display His goodness and intervention to your life. Kapaglaom, dili pag yun mahunong ato may example kay even Jesus Christ. Niagi pud siya aning mga pagtamay. Even by His own people, the Israelites, wala siya gidawat, isip manluluwas. Even by His brothers, sa una pa, gitamay pud siya mga kapaglaom. So, even Jesus Christ is not exempted. Pero giunsa man ni Ginoong Hesus pag-react ni ini nga mga ill treatment kanang dili maayong pagtrato ngadto kaniya, unsa man o giunsa man nga gipagawas or gipa-reveal niya ang iya nga gahom batok nini. Atong basahon ang Isaiah 53:10, it says, "Yet it pleased the Lord to bruise him; He hath put him to grief. When thou hast made his soul an offering for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hands." Ang gihimo dahil sa Ginoo mga kapaglaom ni Ginoong Hesus,
sa mga pagtamay, sa mga pagbiay-biay ngayang naagian. Wala na niya gilantaw. Ang niyang gilantaw mao ang unahan. Luyo sa mga pagbiay-biay, luyo sa mga pagtamay, mao ang kalampusan siyang misyon, nga mao ang pagluwas sa mga katawhan. Bisan pa sa panahon nga gilansang si Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa krus, wa niya gilantaw yung mga pag-antos. Unsa iyang gilantaw? Nga ang kalampusan, ang gantion niya sa iyang sakripisyo, mao ang makauban niya yung mga katawhan sa iyang gingharian. Kanindot kay kapaglaom, Pastor. Yes, usa ka butang nga angay ka panaminan mo nang awit nagaingon mga kapaglaom nga turn your eyes upon Jesus. Isa nga, and the things on earth will grow strangely dim. Kaning mga pagtamay, mga bullying, mga kabahin is kalibutanong hitabo. Apan anining sulod ining kalibutan nga puno nining mga butanga ato lamang gyud itutok atong mga mata diha kang Hesus, kay kung atong itutok ang mata nato diha kang Hesus, makakat-on usab kita kung unsaon nato pag-atubang kining mga bullying sa atong kinabuhi. Magatutok dai kita sama kaniya, dili ra ni anang mga butanga apan luyo pa ni anang bahina kay doon na day sa unahan mga ganti sa mga manidaugon. Amen. Yes, mga kapaglaom, talking about how God will help us in whatever circumstances that we have been tried or being bullied, ato apong ituboy karon mga kapaglaom sa atong mga pag-ampo, ang atong mga kapaglaom nga nagpadala silang hangyo aron matabangan sila sa atong Ginoo. Ani karon ang atong third batch ato ang prayer request ug atong ngayon si kapaglaom Giselle alang sa pag-ampo nini. Una dinhi si kapaglaom Leticia Hiyasa, nagapaampo sa iyang healing, kauban ni kapaglaom Mars J. Manlangit nga nagapaampo sa iyang healing. Kapaglaom Dan Rio, kapaglaom James Smith Dong, kapaglaom Delmar Luzano nga nagapaampo alang sa ilang healing. Usab si kapaglaom Jade Nova and Bonnerly, kauban ni kapaglaom Lendel Joy Labayin Navares, nagapaampo alang sa ilang maabot nga exams nga magmalampuson sila. And also we have kapaglaom Aisa May Pitugo alang sa safe delivery sa iyang baby. Makapaglaom uban ni kami sa pag-ampo kauban ni kapaglaom Giselle. Let us pray, mga kapaglaom. Amahan nga balaan kami mapasalamaton sa tibuok na mong kinabuhi nga ikaw napakamaayo ka na mo. You are so faithful to us, dear Lord, despite that we are unfaithful to you. Lord, we entrust our plans, our decisions, our struggles, our pain that we think too much kay ni alang sa mua, Ginoo. And we trust that dili kami or wala kami inusara ni ini amahan sa pag-atubang ni mga dagkong pagsulay, mga hagit sa among kinabuhi, because we have that faith nga ikaw nakig-uban ka namo. Amahan nga balaan, palihog, ayuha si kapaglaom Leticia, si kapaglaom Mars J. Manlangit, si kapaglaom Dan Rio, ingon man si kapaglaom James Dong, o si kapaglaom Delmar Luzano. Ginoong Dios, nasayod mo or nasayod ka sa ilahang mga struggles karon physically, sa ilang kaluyahon, sa ilahang mga pag-antos ni ining mga balatian. Mahan nga balaan, ikaw lamang ilahang paglaom ni ining tanan. Busa amo silang gituboy dinhaa sa imuhang atubangan. Palihog, Ginoong Dios, hikapa ang ilahang mga balatian ug ayuhon mo sila sa dili madugay. Kung kini na uyon sa imuhang kabubuton, pasayloa sila amahan sa ilahang mga kasaypanan. Kami po nagaampo sa umalabot nga delivery ni kapaglaom Aisa May Pitugo. This baby nga imuhang gipadako sulod sihang tagbuangkan sa sulod sa siyam ka bulan, Ginoong Dios. Hinaot ikaw maghatag pug kalampusan sa pagpagawas ni ining kalibutana. Nagaig kalampusan ang mao nga operation. Hinaot imuha siyang tagaan og igo nga kusog aron mapagawas ni ini nga baby nga magmalampuson ug unta healthy ang mao nga baby ug mahimo nga kabahin sa dakong kalipay sa mao nga panimalay. Kami nagaampo ni kapaglaom Jade Nova
And Bonerly, ingon man si kapaglaom Lendel Joy, nga doon na sila ilanlain, nga pag-take nga examination, Ginoong Diyos, nagais sila wisdom, ilang gikinahanglan, nga mahinumduman nila, tanan, nilang gipang-istadihan, kung kiniman mugawa sa ilahang examination. Ginoong Diyos, ikaw lamang ang ilahang bugtong paglaom ng ining tanan. And they are recognizing that wala sila alang mahimo silang kinabuhi kung wala ang imuhang pagtabang busa kining tanan amahan among gitugyan dinha kanimo. Ug salamat sa pagtubag ni ining tanan. Ug kami mapasalamaton tungod kay ikaw magatubag niini, tungod kami nagaampo sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you Praise the kapaglaom Giselle Amen. for that prayer. Atong isunod ang ato ang katapusan nga batch sa ato ang prayer requests na adiri si kapaglaom Georgina Ranuco nga nagapaampo sa successful nga operation. Usab kapaglaom April Don Melissa sa iyang healing, and kapaglaom Crizel para sa iyang recovery gikan sa hubak. And also we have kapaglaom Richie Samson sa iyang complete recovery sa iyang mga skin rashes, and also sa iyang papa nga makahimo na sab kini sa paglakaw. O mga kapaglaom uban ni kami usab sa makausa sa pagampo kauban ni kapaglaom Pastor Kim. Magampo kita mga kapaglaom. Ginoong Dios, ikaw lamang ang among paglaom. Paglaom sa mga kanakan niining takna karon na nag-antos sa mga balatian ug nakasugamak og mga problema niining kalibutan. Among iampo Ginoo niining kabuntagon si kapaglaom Georgina Ranuco nga mas-successful usab ang iyang operation. Amo sa dalon si kapaglaom April Don Muliesa nga naa sa karon nakasidati o kaluyas panglawas nga imo siya palihog imong ayuhon Ginoo. Amo sang dalon sa pagampo si kapaglaom Crizel gikan kang kapaglaom 7021 nga mas madali Ginoo ang iyang pag-ayo gikan sa iyang hubak ug ikaw Ginoo magatandog sa iyang baga o magakuha nining mga kagaw nga posible maoy hinungdan sa iyang pagbalatian. Amo sa iampo Ginoo ang imuhang anak kapaglaom Richie Samson nga siya maayo na gayod sa hingpit gikan sa iyang mga rashes sa iyang panit ug mausab ang iyang amahan nga makahimo na sab sa paglakaw ug balik aron nga magmalipayon pa siya sa iyang kinabuhi nga himsog. Amo sa dalon Ginoo si paglaom Dance na doon na sa gibati karon nga siyang panglawas sa hyperacidity nga ikaw ayo kaniya niining tanan. Ginoo, itugot nga kining mga pag-ampo alang sa kayuhan madangat dito sa imong mga kanakan. Ikaw pagamayaon niining tanan o kini among gilauman nga madawat kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor for that Praise the prayer. Lord. And yes mga kapaglaom, ato agayod kanunay ng hinumduman nga sa mga pagsulay, sa mga bullying, sa tanan nga mga atong maagian nga kalisod, ana ang Ginoo nga mutabang kanatong tanan. Once again atong bisitahon ang summary sa ato ang gihisgutan mga kapaglaom. Giunsa pag-overcome sa mga atong gilantaw nga mga personalidad diha sa Biblia sa mga pagsulay, mga bullying ilang nagyan. Una, focus their eyes on the one who sees their true value. Ikaduha, acknowledge their inability to defend themselves. Ikatulo, rose so much higher than the discrimination. No? Ilang gilantaw kung unsa ang biyan anang mga discrimination, which is ang giandam nga kalampusan sa ato ang buhi nga Dios. Mga kapaglaom, kanunay natong pahinumdum sa tong kaugalingon nga ang Ginoo kanunay nagaandam siyang tabang kanato. Mo nagiingon sa 1 Corinthians Pastor 10 verse 13 nga walay pagsulay nga dili maarangan sa tawo. Nga tanang mga pagsulay gihatag sa Ginoo, giandam na pud sa Ginoo ang gawsanan niini. Subot pasabot kung naatay giagyaan karon nga mga pagsulay, bullying, ang Ginoo nagaandam na pod kung unsa ang mahimo nga sulbad niini nga mga pagsulay. That's Amen. right. So gusto ko mo-add kapag laam Kevin, no? It is a fact nga
wala gid tay mahimo kung bulihon man ta unsa may mga storya, mga pulong nga hatag dinhi sa tuwa sa mga tao sa ato ang palibot, but we have the control unsaon nato kini pagbalos no kapag laom Pastor Kim and kapag laom Kevin. Na bitaw koy kaila pod nga kung kanang ginaaway siya, kung naay mga pagsulay siyang kinabuhi, iyang ginabuhat kapag laom Pastor Kim and kapag laom Kevin, magkanta siya. Iyang kuhaon ang strength ng mga promises sa Ginoo din sa pagkanta. So nga way, dili niya bitaw ma-focus ang iyang kaugalingon dito sa mga pulo nga sakit, pulo nga ma-stress lang siya, pulo nga feeling niya nga wala gid siya mahimo. Iha na lang yung ikanta. Pinaagian ni ana pagka taud-taud mo okay na siya. Yes, tinuod kana kapag laom Giselle. Ka remember kamo mga kapag laom nga sa diha nga ako nga gigakos ko sa kong mama kay i-comfort ko niya nya nisamot ko gihila kay digbatyag nako ang iyahang pagpalangga. Ang punto mga kapag laom nga ato ginang ibuga ngadto sa Ginoo. Ato nang ihilak ngadto sa Ginoo kay human ako hilak na okay naman ko. Pagkahuman ako anang adlaw nibalik na lang po ko dito sa eskwela kay sayo pa man ang adlaw nga muuli nako. So mo na kapag laom nga ato lang yung ihilak diha sa Ginoo, igakos diha sa Ginoo pinagi sa iyang mga sadog niya. Mahugpayan ang ato ang mga kabugat ug lulan sa tong kasing-kasing. Amen. Yes, and kapag lao Pastor, kinundong ko sa text sa Bible nga nagigon, cast your burden upon Him. No? Yes. Cast sa Bisaya pa ilabay. Sabot ang ilabay, buhian gid nimo ba kanang imo yung ihatag sa Ginoo nga dili lang imurang itunol den mo ka nga murago pa man nasulbad, ambi na lang ni Ginoo akon lay bahala ni dili. Ilabay buto sabot wala na kay control, imo na nang itugyan tanan sa Ginoo and let God show you how powerful He is and show you the path of victory mga kapaglaom. Kapag laom siguro nabugatan kita sama sa usa ka tigulang yan isakay siya og jeep. Unya nagsabak siya og usa ka sako nga kamuting kahoy. Og nginginan siya nga nay ibutang na nay kay mabugatan ka. Naningon siya nga aayaw lang kay aron dili mabugatan ang jeep, no? Usahay mga igsoon na Ginoo nga nag-agak nato. Pero murag ganaw na ta nga sama ta ni ana apan ato nang itugyan ngadto sa Ginoo aron mugaan ang atong mga Amen. Mga kapaglaom, we should not allow our feelings to be easily wounded. We are to live not to guard our feelings or our reputation, but to save souls. Yes, mga kapaglaom, under a storm of stinging, fault-finding words, keep in mind, stayed upon the Word of God. Let mind and heart be stored with God's promises. If you are ill-treated or wrongfully accused, instead of returning an angry answer, repeat to yourself the precious promises. I said, be not overcome with evil, but overcome evil with good. Amen. Amen, mga kapaglaom. And wala na tayong panahon, mga kapaglaom. Always remember that whatever others may think of us or do to us, it need not disturb our oneness with Christ. This is your kapaglaom Kevin saying, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Again, thank you so much for joining us today, mga kapaglaom, especially joining us in prayer tomorrow. Padayon ang Let's Pray Pilipinas, ug ginawat kamo padayon sa pagsuporta ni ining atong programa. Atong hinumduman that there is a wonderful power in silence. This is your kapaglaom Giselle, reminding you that my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. You are God's wonderful masterpiece. This is kapaglaom Pastor Phileas saying, let's pray without ceasing. Kami ang inyong mga kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.